Isa lang tayo sa sarili nating mantika. Hindi na nga siya nagtatrabaho, palamunin na nga natin siya. Aba, tayo pa ang nagbabayad ng kanyang mga security details tuwing namamasyal siya abroad. Wala tayong benepisyo sa kanyang pamamasyal kahit pisong duling may walang investment. Diba? Yan ang vice-presidente natin na bugok, palamunin. Diba? Palamunin. Palamunin ang vice-presidente natin. Bugok, palamunin. Kapal ang mukha. Diba? Kapal ang mukha eh. So, yung sinasabi niya kagabi na lumalakas ang panawagan daw na si PBBM na ipatalsikin, o kitang-kita natin, siya yung gustong patalsikin ng mga Gen Z. Dalhin daw sa mental. Magsikantahan pa yung mga Gen Z sa karasara magnanakaw. Oh. Diba? So, kita natin kung sino ang gustong patalsikin ng mga Gen Z. Hindi si PBBM, kundi si Sara. Diba? Yan yun, guys, no? Yan. Kaya nga nakakatawa, no? Nakakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa siya. Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Yan, ba? Magnanakaw. Yan. Ganyan talaga kapag mga magnanakaw, makakapal ang mga muka. Kahit na pinapalayas na ng mga Pilipino, ng taong bayan, pero ayaw pa rin lumayas, no? Kapal ng muka, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, no? Yan. Sunog na naman siya kay Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. Sunog na naman siya kay Auntie Claire. Ay, nako. Uy, sandali. Si Peebles Talakaira, gusto daw siya itumba ni Sara. Naku. Ay, wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga, mahilig siya magpatumba. Ganyan talaga sila eh. Mahilig sila magpatumba eh. Mga mamamatay tao eh. No? Pamilyang mga mamamatay tao. Yan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay nakikita natin na tunay na nagtatrabaho at kumakalaban sa korupsyon. News update. Ikinalulugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang mga ginagawa ng administrasyon sa gitna ng mga kalamidad. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ito ay sa kabila ng bahagyang pagbaba ng trust rating ng Pangulo nitong September 2025 batay sa survey ng SWS. Mulat na ang mga mata ng mga mamamayan sino ba talaga ang tunay na nagtatrabaho at nagmamalasakit sa kanila at hindi yung pansariling interes lang ang iniisip. Sabi ni Castro. Yan. Correct. Si Sara, puro naman puro pagnanakaw ang alam di ba? Yan. Puro pagnanakaw. No? Yan. Yan, no? Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, Sara magnanakaw si Sara. So, mga kaibigan, ang assessment natin dyan, eto
Ang assessment natin dyan, mga kaibigan, kung bakit parang bumubuelta, ngayon si Sara Duterte, no? Kung bakit niya sinasabi na hindi naman daw siya nagsasabi na BBM resign, no? Bakit siya bumubuelta ng gano'n? Bakit dinideny na niya ngayon na sila ay nagpaparesign sa Pangulo? Bakit? Kasi grabe na ang kanyang kahihiyan. Sobra na ang kahihiyan ni Sara. Kasi guys kita mo 2023 pa lang, hindi nga 2023, 2022 pa lang, pinapabagsak na nila si PBBM. 2022, nandyan pa si Vic Rodriguez. Meron na silang sugar importation, no? Sa sugar importation pa lang guys, meron na silang articles of impeachment para ipa-impeach si PBBM. Nagplano na sila, nandyan na, in-execute na yung plano. Patanggalin si Martin Romualdez, palitan ni Gloria, para gagawa ng issue si PBBM, ipapa-impeach. Hindi nangyari. Pangalawang kudita sa Congress, hindi na naman nangyari. Na-frustrate si Lustay, tinawag na Tambaloslos, si Speaker Martin Romualdez. Alam nyo guys, no, si Sara talagang atat na atat. Grabe yung kanyang yung kanyang pagkaatat na maupo sa Malacanang. Super gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya gustong-gusto niya talaga na agawin, no, ang pagiging Pangulo kay PBBM. Gusto niya agawin talaga. Mang-agaw. Yun lang talaga ang gusto niya, mang-agaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Kasi nga, alam niya na hindi niya kayang manalo. Alam kasi niya na wala naman siyang botante. Kaya, eto, gagawin na lang niya. Mang-agaw. Tingnan niyo, ugali. Mang-agaw siya. Dahil hindi niya kaya na magpanalo sa kanyang sarili. So, mga agaw na lang siya. Sabi ni Gwyn, during election, ang slogan, continuity, build. Meron ng build. Saglit, continuity? Continuity ba? So, gusto mo ipagpatuloy ni PBBM yung pangungurakot sa gobyerno? Gusto mo bang ipagpatuloy ni PBBM yung ginawa ni Duterte na nangurakot? Anong continuity doon? Anong build doon? Anong nagawa ni Duterte? Anong naitayo ni Duterte? 100%. 3.7 lang ang natapos. My God! Ang hirap kasi sa inyo mga DDS, no? Hindi kayo informed kasi mas pinapaniwalaan nyo ang fake news at mas nakikinig kayo sa mga fake news kaysa sa mga tunay na pangyayari, no? Yan ang hirap sa inyo mga DDS, no? Yan ang hirap sa inyo. Kaya ang dali nyong utuin, ang dali nyong budulin, no? So, papakita ko sa inyo yung sinasabi nyong build ni Duterte Okay. Nakakaawa kayo mga DDS. Kaya niloloko lang kayo ng mga Duterte, no? Niloloko lang kayo. Pero wala. Talagang wala Yeah. Pakita ko sa inyo. Dito yan. Sa may picture, no? Okay. Minsan nga, iniisip ko kung meron kayong utak parang ito huwag kayong magagalit parang qualification yata ng pagiging DDS. Kailangan tanga ka, kailangan bugok ka, dapat hindi ka nag-iisip para ikaw ay tanggapin sa pagiging DDS, no? Dapat hindi ka dapat nag-iisip, dapat wala kang sariling pananindigan, dapat ka lang, yung bang sunod-sunuran.
tuta, no? Para maging DDS ka. Dapat ganon. Dapat bugok. Ang pagiging DDS, hindi mo kailangan ng talino, no? Pag matalino ka, bawal ka. Bawal ka sa DDS kapag matalino ka. Kailangan bugok ka lang, bugok, no? Para madali kang utuin. Yun. Yun ang qualification ng isang DDS. Bugok. Para mabilis utuin. Nagtatawa talaga. Ay, naku. Di ba tama naman? Qualification para maging DDS, kailangan bugok. Tingnan mo ha, palagi kayong niloloko ni Sara. Oh. Palagi kayong pinapaasa. Oh, si Duterte na uuwi na. yung mga bugok naman na DDS, magpo-post, ay, uuwi na si tatay. Ito ang tuwa yung mga DDS, uuwi na si tatay. Yan. Tapos, nambubus ka na sila sa mga BBM vloggers. Nambubus ka na, pahiya daw kami. Tapos, ano nangyari? Ilang beses na yan, ha? Ilang beses na, uuwi na si tatay. Ala, naghahanda na yung mga DDS, so, kasi uwi daw si tatay. Tapos, wala. Hindi totoo. Tapos, isang ano na naman, uuwi na si tatay. Naniwala na naman mga DDS. My God. Ilang beses yun, ha? Mahigit 10 beses yun na binudol kayo at inuto. Pero naniniwala kayo at tinatanggap nyo ng buong buo. Anong tawag sa inyo? Iba bugok? Iba tanga? Ay, mga tanga. Ay, nako. Mga tanga. Yan, ang hirap kasi sa mga bugok, no? Sa mga bugok at mga tanga. Ang bilis maniwala. Kaya naman, kung anong sabihin ng mga kanilang mga puon, naniwala naman kagad sila, di ba? Yan. Okay. Malapit na. Yan. Bira naman kasi, ang dami-dami kong post. Hindi ko tuloy makita yung hinahanap ko. So, sobrang dami kong post. Yan. Okay. Grabe. Dali, research ko na nga lang kaya. Yan. Dami kong post. Super dami. O, kita mo, sinabihan na nga kayo mabuti pa itong si Noel Duterte. Etong pinsan